Magandang oras mga kababayan, mga kakulinboy, maiba muna tayo. Kasi marami na palang Pilipino sa Israel na medyo naapektuhan itong gera with Iran and Israel at naiipit sa gitna ng tensyon. Hindi lang tensyon na talagang gera na ito. At merong 17 ka government officials pala. Imbitado ito ng Masyab, isang government agency din sa Israel. Ang Masyab ay nagtitraining yan ng sabihin natin na technology skills, about technology, kasi Israel eh. So hindi lang sinabi dito kung anong training, basta 17 official at isang mayor ang na-stranded sa Israel dahil sa kaguluhan. Pero magandang balita ay ibiyahe daw ito papuntang Jordan at doon sa Jordan ay pwede na silang lilipad pabalik sa Pilipinas ngayong araw na ito. Para sa karagdagang balita, narito si Mel Chanco sa GMA Integrated News. Umakyat na sa 7 ang mga Pilipinong sugatan sa Israel dahil sa ganting airstrike ng Iran. 2 sa kanilang nasa ospital. 17 opisyal ng ating pamahalaan naman ang stranded dahil sa gulo roon. Nakatutok si JP Soriano. Hanggang nitong pasado alas 8 ng gabi, oras sa Israel, at pasado alauna ng hapon kanina, oras sa Pilipinas, sunod-sunod pa rin ang airstrikes ng Iran sa Israel. Sa nakalipas sa 2 araw, ganyan na ang eksena sa Israel. Na-resback ng Iran matapos ang targeted airstrikes ng Israel. Sa mga nasa Israel, kabilang ang grupo ng mga OFWs na ito, agad pumapasok sa mga mamad o bomb shelter tuwing may pagsabog. Uy! Yan ang sinasabi ng ano. Uy! Saraduhan niya yung pinto! Discaradele! Nakausap ng GMA Integrated News ang kumuha ng videong ito na si Thelma, isang caregiver sa Israel. Wala raw sila sa kanilang inuupahang flat o apartment sa kasagsagan ng mga airstrikes dahil nasa trabaho sila. Talagang iba po yung pakiramdam, yung para pong yung kaluluwa nyo sa mga sabog-sabog. Pagsilip ng liwanag, binalikan ni Thelma at mga pinsang kasama sa bahay ang kanilang tirahan. Nakaligtas man sa tiyak na kapahamakan, wasak naman ang kanilang mga gamit na pinag-ipunan. Ito po ang nangyari. School na nagiba. Ayan po, tabi po kami niyan. Kaya po ang flat namin. Ayan no, so grabe pala mga kababayan no. Durog ang Israel eh. First time na talagang tinamaan ng Israel kasi nangyayari ang ganito na di ba noon nung atake ng Hamas ay nasa hindi mataong lugar tumatama yung mga missiles. Ngayon ang pagkakaiba ng atake ng Hamas at Iran, ang Iran ay gumagamit ng hypersonic missiles at ballistic missiles. Itong hypersonic ay mabilis ito, kasing bilis ito ng mga interceptors. Kaya ang acceleration o speed ng velocity ng interceptor missile ay kasing bilis din ng hypersonic, kaya hindi natatamaan ng mga hypersonic. Minsan lang na matamaan yan ng mga interceptors, kaya pumapasok eh. Kaya tumatama sa mga building sa Israel. Kaya ito first time talaga na nakita natin na ang Israel ay natamaan. Yung mga Iron Dome hindi na gumagana, pero hindi kaya ng Iron Dome ang hypersonic missiles kasi nga mabibilis ito. At minsan mabibilis pa sa yung interceptors missiles ng Iron Dome. Kaya hindi natatamaan, lalo na hundreds by hundreds eh. 200 batch, kada batch 200 ang pinakawala ng mga hypersonic. Kasi kung ordinaryong missiles lang ay kayang ma-intercept yan ng Iron Dome ng Israel. Ngayon dito na nakikita na nila kung ano ang kryptonite, ano ang kahinaan ng Iron Dome. Ay hindi pala siya magsisilbi sa ang Iron Dome sa mga hypersonic missiles. At pagkatapos ng hypersonic ay merong nakasunod yan na isang ballistic, isang malaki. Kaya ganyan ang pinsala ng Israel. Ngayon ang hindi maganda sa strike ng Iran ay markabahala lang kahit saan lang tumama. Hindi katulad ng Israel kapag umatake ay yung mga important facilities lang talaga ang tinitira, pinpoint accuracy. Pinpoint talaga. Halimbawa kung
Kung di po ammunition, ayun lang yung tatamaan. Kung itong nuclear laboratory, yun lang yun ang tatamaan. Hindi yung katulad ng Iran na erratic, kahit saan tumatama. Ang gusto ng Iran, basta tatama lang sa syudad at mayroong mapulbos na gusali at mga mamamayan na mawala ng buhay, yun ang gusto nila. Hindi sila pinpoint accuracy katulad ng Israel. Ayan, so mga kababayan dyan sa Israel, mga Pilipino, alam natin na talagang matatapang. Kaya ingat na lang kayo dyan kung ayaw niyong umuwi. At kung umuwi naman kayo ay merong tulong ang ating pamahalaan dito, ang Philippine Embassy dyan sa Israel ay parang may tulong na pamasahe para makauwi kayo via sa mga malapit na bansa dyan sa Jordan. Sa Jordan yata kayo isasakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Kaya good luck at ingat kayo dyan mga kababayan. Patuloy tayo sa ating balita courtesy ng GMA 24. Nawasak, ayan po. Nang makita raw ni Thelma na nagkapira-piraso ang mga ipinundar na gamit. Ay, nanlambot po kami. Kami pong magpipinsan. Tsaka nga po yung mga kaibigan na kaplat namin. Kasi po, kita nyo naman po, lahat durog. Noong araw na tumama ang airstrike sa kanila, uuwi sana si Thelma at mga pinsan sa kanilang inuupahan dahil day off noon. Pero sadyang may plano raw ang Diyos sa kanilang buhay. Isa lang sina Thelma sa mahigit 30,000 OFW sa Israel. Mahigit 7 taon na si Thelma sa Israel at sanay na sa mga airstrikes at pagtatago sa mga bomb shelter. Pero kakaiba raw ngayon, kaya ang desisyon ni Thelma at mga pinsang Pinoy din. Nagpapa-schedule na po kami sa embassy. Talaga pong pagka nagka-flight, gusto na po namin umuwi. Nakatuon ng pansin ngayon ng Department of Migrant Workers, OWA at Philippine Embassy sa Tel Aviv sa Israel sa kalagayan ng mga Pilipino sa Israel. Sa tala ng DMW, 7 ang nasugatan, 2 ang nasa ospital pa rin, kabilang ang Pinay na caregiver na malubhang nasugatan at kritikal ang lagay. Ang magandang balita, nakitaan daw ng improvements ang ating kababayan na ginagamot sa isa sa pinakamagandang ospital sa Israel. Meron po kailangan na surgery gawin. So, kailangan po lumakas po ang kanyang katawan, ang kanyang kondisyon to be able to do this. So, we're very happy na yung isa nating kababayan awaiting being discharged na. So, yun lang po. All of them are getting the full medical support and treatment in hospital like any other Israeli. All of them are in Israel and will get the support and compensation or whatever mechanisms we have. Nauna nang sinabi ng DMW na handa silang i-repatriate ang mga Pilipinong nasa Israel, pati na rin ang may 30 Pilipinong nagtatrabaho sa Iran. Samantala, 17 opisyal ng pamahalaan kasama ang ilang mayor ang stranded sa Israel matapos pumunta doon para sa isang study training program. So ito yung ating mga kababayan doon na stranded dahil sa gulo sa Israel. Sila ay inimbita ng gobyerno ng Israel, hosted by government of Israel, stranded but totally not the word they are safe. They are okay, they are with the teams. The group is staying in the training center. They are Filipinos, guests of the government of Israel, and our guests are treated like family. As long as they're in Israel, and they will be safe. The government of Israel and Mashiach were doing everything to arrange path for them to leave soon as possible, and they can leave expectedly tomorrow. So ayan, bukas ay makaalis na pala pauwi itong mga na-stranded na mga government employees natin na imbitado ng Masyab. So ito pala yung yung sinasabi natin na 17. Ito, training program pala at merong isang mayor na kasama dyan. Pero ayon sa latest na balita kaninang umaga ay wala namang nasugatan sa team na ito na pumunta dyan para training. Okay, at mamayang hapon yata o gabi sila ibibiyahin na via Jordan. Sa Jordan sila sasakay pabalik ng Pilipinas. Kaya wish you luck mga kababayan dyan sa Israel
Wala tayong magawa, nandiyan kayo, di ba? Kaya pray na lang natin ang inyong safety. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat mga kababayan, mga ka-Golden Boy. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa karagdagang mga videos. At hanggang sa muli, paalam.